Breaking news po. Hala ka Anti-Clear, sinupalpal ni Karen Davila. Umiyak talaga ito mga kababayan. Hindi niya maamin at hindi niya matanggap na ang katotohanan ay talagang sumisirit mga kababayan ko. Dahil si Karen Davila ni-real talk ng kahihiyan itong si Anti-Clear. Kaya nag-iiyak itong vlogger ng palasyo. Ang sabi dito mga kababayan, Yusek Clear, matapang na umiyak. Binabati ko si Karen Davila sa flood control issue statement dito sa interview ni Toby Chanko. Kasi nung in-interview si Toby Chanko mga kababayan, si Karen Davila talagang sinabon itong gobyernong ito. Sinabon si BBM. Binigwasan itong palasyo. Dahil tila walang nangyayari sa Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Kaya itong si Yusek Claire Castro nasampal. Binalibag ni Karen Davila ng kahihiyan. Panoorin po natin paano maglabas ng pagkadismaya si Anti-Clear. Hindi niya matanggap na ang mga binibitawan at mga tirada-birada ni Karen Davila ay legit. Panoorin po natin mga kababayan paano umiyak itong vlogger ng palasyo. Pinaiyak ni Karen Davila. Ito po. Ngayon, meron ding kritisismo. Meron ding kritisismo na kalimutan na raw yung mga flood control corruption. One last, ano masasabi mo doon? Okay, ito nadinig ko to ha. Hindi na makakailato ni Karen Davila. Nadinig ko sa interview niya with Toby Chanko na sinabi kasi na, di ba, yung pinag-usapan dito yung 1 million sure siya na mapapanagot ng Vice Presidente ang mga sangkot sa flood control. 1,000,000%. So, after that, sinabi yata ni Karen Davila, nanood naman ako, alam ko naman to, na ngayon, sa panahon ngayon, kinalimutan na, no, ng gobyerno yung flood control. So, that's an irresponsible statement. Unang-una, laging nagre-report. Oh, yan mga kababayan. Itong mga binanggit daw ni Karen Davila ay isang irresponsable. Hindi makatotohanan. Isang fake news daw. Dahil ayon kay Manang Claire o Anti-Clear ay tuloy-tuloy pa rin daw ang pag-iimbestiga. Itong mga birada ni Karen Davila ay fake news. Walang katotohanan. Pinapalabas si Karen Davila na inutil ang gobyerno. Walang ginagawa sa pag-iimbestiga. Puro pahele-hele, puro pa bonjing-bonjing. Hindi matanggap ni Anti-Clear ang masakit na sampal sa pagmumukha nito, mga kababayan ko. Inag-iiyak ko. Ito, ituloy pa natin paano pinaiyak ni Karen Davila ito. Naghihinagpi sa iyak ito. Di ba? Ang DOJ, pag natatanong ng media, pati ang ombudsman, kakadinig ko lang yata kahapon, kagabi yata yun or kahapon, patuloy, everyday, ang kanilang pagmi-meeting with regard to this. Noong isang araw lang, nagsalita si Atty. Polo, spokesperson ng DOJ, na sila ay nagsumiti na ng kanilang report o recommendation patungkol sa, kung di ako nagkakamali, kay Senator Joel Villanueva yata yung involved doon sa DOJ as sa ombudsman. So ito mga news na to, hindi to dapat pinapalagpas. Mga news na yan na alam natin na nandiyan pa rin yung flood control projects na pag-iimbestiga. At patuloy, may naghihiring pa nga yung iba May preliminary investigation according to DOJ. So, para sabihin ni Ms. Karen Davila na nakalimutan na o natulugan na o namatay na yung pag-iimbestiga sa flood control project, that's an unfair statement. Responsible yun Kasi ang dating nun, magiging fake news yun pagdating sa gobyernong ito na parang tinutulugan na lang ang mga investigasyon tungkol sa flood control project. At ngayon, sususugan ni Toby Tiang na ang pag-asa na lang ng pag-iimbestiga si Vice Presidente.
Kaya nga sabi natin, ngayon pa lang, kahit hindi siya Vice Presidente, dapat iniimbestigahan niya na yung flood control projects na ghost projects nung panahon ng kanyang ama. O kita nyo mga kababayan, lagi niyang ibinabato kay Tatay Digong yung flood control. Na bakit daw hindi mag-imbestiga si Sara sa panahon ng tatay niya? Auntie Claire, saan ba nagsimula ang korupsyon sa panahon ni BBM? Ikaw na lang yata ang hindi nakakaalam. Auntie Claire, lumabas ka na sa sarili mong mundo. Lumabas ka na sa garapon. Lumabas ka na sa garapon kung saan ka nakakulong kasi ikaw na lang ang hindi nakakaalam ng flood control ay ibinaon na sa limot ang pag-iimbestiga. Nag-iimbestiga man kayo, ito ay pakitang tao. Ito ay kunwari nag-iimbestiga pero wala namang resulta. Yan ang ibig sabihin ni Karen Davila. Ngayon po mga kababayan, panoorin po natin itong si Karen Davila paano ginulbak, paano piniga ang utak ni Auntie Claire. Ito po mga kababayan ko, panoorin nyo po. Hindi matanggap ni Auntie Claire ang mga banat ni Karen Davila na which is totoo naman. All right, joining us now this morning is Navota City Representative Toby Tiangco. Representative Tiangco, good morning to you, sir. Yes, good morning, Karen. All right. Now, Representative, you filed a resolution, that's Resolution 894, where you called for an expedited, it's actually to expedite the impeachment hearings of the Vice President in the lower house, in the House Justice Committee. Sa palagay niyo po ba, ano ang hindi nagagawa? In what way can it be expedited at this point? Yung proper context niya, Karen, is si Speaker Boji, si Majority Leader Sandro Marcos, and si Minority Leader Libanan filed House Resolution 892. So giving the authority to the Committee on Justice na magpatuloy ng kanilang hearings even during the break. Yung proper context ng House Resolution 894, ang ano dito is an appeal to the Committee on Justice to expedite the resolution of the impeachment case even during recess. So almost the same yung akin lang to expedite, but there is a reason. As early as March 18, sinasabi ko na to enable the House to concentrate on urgent matters arising from the Middle East crisis. So yun yung reason kung bakit request ko na madaliin para lang two reasons, no? Number one, para concentrated talaga kami doon sa Middle East crisis. Number two, para mapakita naman na sensitive yung House doon sa hinaharap ng ating taong bayan na talagang during the crisis, ang pinag-uusapan namin ay yung papaano sila matulungan during this crisis. So yan yung reason yan. And kasunod niyan, I filed yung House Bill 8715, yung tinatawag kong Fuel Crisis Act of 2026. So yun yung tamang konteksto nun. Okay, so thank you for that context. So technically, I wanted to ask you right now, the House Committee on Justice has 60 calendar days, no? Yes. To actually discuss and hear. It's been described as a mini trial. No, I think Ito- it's 60 session days, ha? 60, yeah. Yeah, session days. No. 60 session days. Yes, But yes. naka-calendar. The word calendar. I think. is- I'm not sure. I mean, you could be right. Yeah. Okay, let's assume it's calendar. 60 calendar Oo. session days. So- Ilagay na natin doon. Okay, So, tama. for Yun. you- Tama yun. Okay. Yun, 60 calendar session days. Representative, for you, does that take too much time? Hindi, kasi 60 calendar session days, Karen, 60 divided by 3. 3 session days a week lang kami. So that's 20 weeks. Di ba 20 weeks divided by 4, 5 buwan yan. So ibig sabihin kung sasagarin yon from April, May, June, July, August, abutin tayo ng Agosto, di ba? So hindi naman. Tapos kahapon nakita ko yung announcement ng lawyer ni VP Sara na hindi sila mag-attend, di ba? Oo. So
kung hindi sila mag-attend, hindi ba dapat mas mapabilis yung hearings? Kasi kumbaga sa korte, di ba, o sa piskal, they are waiving their right to reply, di ba? Ibig sabihin nun, mas mabilis dapat kasi winave na nila yung right nila na sumagot. Yun lang naman yung akin eh. Yung akin lang is talagang I'm really worried about this crisis. Kung ako worried, ano pa kaya yung ating mga kababayan, di ba? I'm sure mas worried sila. Hindi nila alam hanggang saan naabot yung presyo ng fuel. Pag tumaas yung presyo ng fuel, tumataas yung presyo ng bilihin. So, yun lang ang gusto kong pagtuunan ng pansin. Okay, so before we go to the oil crisis, I wanted to ask your clarification on two matters. Clearly, Malacanang, through Undersecretary Castro, has been responding to your opinions and your statements. Did you say that there was some form of buying of votes for the impeachment against the vice president in the lower house? Okay. What exactly did you say? Okay, ang sinabi ko noon, yung sa 19th Congress, doon sa first impeachment, hindi na nila pwedeng itanggi na merong ginamit doon na pabuya at may ginamit doon na panakot. No? Number one, yung mga pumirma, tignan mo mismo yung mga Facebook pages nila. No? Sila mismo ang nagpapaliwanag na kaya lang naman kami pumirma dito dahil kung hindi kami pipirma ay puputulin yung AIX, yung AKAP, yung tupad, MAIP. So yung mismong pumirma ang mga nagsabi nun. O, kita nyo mga kababayan, kaya pala sila pumirma dito sa impeachment ni Sara dahil may kapalit na pabuya. Tatanggalan sila ng blessing. Yung tupad, AIX, yung budget, hindi nabibigyan. Tignan nyo po nung congressman si Marcoleta. Hindi binigyan ng budget kasi nga kalaban ni Tambaloslos. Laging kinokontra yung mga gusto ni Tambaloslos. Kaya yun, hindi binigyan ng budget. Ganon din yung mga lumalaban. Pag hindi pipirma, tatanggalan ng budget. Ganyan po ang ginagawa na manipulation para sumunod ang Kongreso. Kaya ang Kongreso ay pera-pera lang talaga ang kanilang trabaho. Yan pong sinasabi ng mga komento dito. Nakakagigil na. Ayan o mga kababayan. Sa lahat ng public official, ganyan ang mindset. Lalo ngayong panahon na may energy crisis tayo. Let's go kaya lahat sila nagsama-sama ng mga corrupt. He is always be serpent to the corrupt crocodiles. Ako po mga kababayan ko. Tuloy pa natin. Okay? At ako, I have personal knowledge na yung mga hindi pumirma, pinigil talaga yung AIX, AKAP, tupad, MAIP. At syempre, napakahalaga sa kanila yun kasi papasok ng eleksyon yon. Okay? Number one yan. Number two, the first time I said, okay, backtrack tayo, April, May, March, April, May. Di ba, sabi ko, nagtataka ako, bakit pinilit yung impeachment on the last day of our session, which is February 5, na alam naman na last day ng session din ng Senado. So kahit pinilit nun, hindi rin naman naabot sa Senado. Anong sinabi ko nun? You can backtrack on my videos. Sabi ko, ang duda ko nun, ginamit kong word nun, duda is, may mga binentang proyekto na ang nangyari doon sa binentang proyekto gusto nilang mailabas. Yung binentang mga proyekto doon sa insertion. Okay, March 25, I was proven right already March 25. Kinausap ako ni JJ Suarez sa Manila Golf, sabi niya sa akin, yung mga NFLR na yan ay may namuhunan na. Sabi ko, kung may namuhunan, hindi ko problema yan. Number two, sabi niya, papaano na pangako yan sa impeachment? Di ba? So sabi ko, hindi ko alam yung usapan dyan dahil hindi ako pumirma. So tinanong ko kay Presidente na ipangako ba yan? Sabi niya, walang usapang ganyan. So baka ipinangako ng mga nasa House. Ano yung konteksto noon? Bakit na FLR? Di ba, nung nagka-problema doon sa BICAM, malaking kontrobersya yan, ang ginawa ni Presidente Marcos is lahat ng insertion ng House tsaka ng Senate, pinahold niya, hindi pinarelease. Dumating yung March 25, malapit na yung eleksyon, so nagpa-follow up na sila ng
release. Sinabi ko yan na nagkabentahan. Noon time na yan, walang gustong maniwala. So ano nangyari nang lumabas yung flood control scam? Di ba? Lumabas na talagang binenta ni Saldico yung mga proyekto, wala nang pagtatalo dun sa bentahan eh. So di ba? So tama ako na nagkaroon ng bentahan ng proyekto, no? O, kita nyo mga kababayan, nagkaroon ng bentahan ng proyekto. Pag hindi ka pumirma, wala kang pera. Hala ka, yari na. At ang sabi ko, hindi naman magagawa ni Saldico yon nang hindi in-approve ni former Speaker Martin Romualdez. Di ba? Siya yung speaker noon. So ibig sabihin, siya yung nagtulak nung pagpapirma noong impeachment complaint. For what purpose? Dahil nga nabenta na yung mga proyekto, which resulted na nalaman natin ito na yung biggest corruption sa history ng Pilipinas. Yun yung number one. Sabi ko, yun yung tungkol sa 19th Congress. Yung sa 20th Congress, yung ngayon, I was interviewed. Hindi naman ako nagpisinta noon, nag-request ng interview yung House Media, natanong ako ng isang reporter. Sabi niya, kasi di ba naka-FLR lahat ng DPWH projects ngayon? Yan, hindi rin naman sikreto yan. That is a fact. In fact, one day before they interviewed me, a political party, yung NUP, kay Congressman Puno, sinabi na nila, di ba, na may problema sa releases. So, O, kita nyo mga kababayan, ngayon po may problema na sa pagre-release. Dahil nga po, nag-aantay lang din ng pera ang mga yan. Tignan nyo si Ronaldo Puno. Biglang nagtampo. Dahil wala nang nakakarating na pera sa kanilang distrito. Nagugutom na daw ang kanilang mga constituents. Walang perang budget. Kasi nga naka-hold doon sa treasury. Kaya ayaw ko nang pumirma. Hindi ko nakikita na may ebidensya. Pero pag may pera, may ebidensya na. Ayun. Kaya mga kababayan, i-part 2 natin yung kay Karen Davila ha. Hanggang dito muna. Anong masasabi nyo? Isang like, isang share, at isang subscribe. Salamat po. Ito si The Wonders Philippines. Mabuhay po ang mga Pilipino na naniniwala sa katwiran at pananagutan for transparency for a better democracy. Mabuhay po.